Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa NBA clearance. Alam nyo ba guys na pwede natin mag-renew ng NBA clearance gamit yung ating eGov.ph. So kung wala pa kayong eGov.ph guys, so pwede nyo download dyan sa cellphone ninyo, then mag-create kayo ng account. Kung meron naman na kayo account na dyan, so pwede nyo nang gamitin to guys para makapag-renew ng NBA clearance. Kung kailangan nyo na ng bagong NBA clearance. So para makapag-renew tayo guys, i-open natin yung application ng eGov.ph. Ito siya. And so since sa akin guys naka-set siya ng biometric authentication para mapag-login, so ilagin natin. Ayan, ito yung dashboard natin dito sa eGov.ph. So para makapasok tayo sa website ng NBA clearance, so i-click natin dito sa search, then i-type natin NBA clearance. And so dalawa yung website na nakikita natin dito guys. So ang pipiliin natin dito yung NBA clearance sa bandang baba. So sabi dito, the faster way to renew your NBA clearance. So ibig sabihin pwede na tayo talaga mag-renew dito sa loob ng eGov.ph. So click natin yung arrow. Then fill upan natin to guys. Actually yung mga information natin dito nakasync na yung dati nating information sa NBA clearance. So ang gawin na lang natin guys, i-double check natin, then i-edit natin kung mayroon tayong gustong baguhin. So since ako wala akong babaguhin, click natin yung next. I-double check natin guys kung may babaguhin tayo. Then kung wala naman, click natin yung next. Then click natin yung save information. And so sabi dito guys, congratulations, your information has been successfully recorded. So click natin yung OK. Ayan, so review your details, confirm the clearance you're renewing, and verify the record on file. So i-double check natin guys kung tama yung mga information na nandito. Kung tama naman guys, i-check natin tong I confirm my details are correct. Then click natin yung apply clearance. Ayan, so sa ngayon guys, ang available pa dito is for appearance. So possible na magiging available na rin to balang araw yung for pickup saka door-to-door delivery. Then dito sa bandang baba guys, yung select NBA clearance center, pipili tayo guys kung saan natin gustong i-pick up. And so halimbawa pipili natin dito guys yung Robinson General Trias. And so 160 yung babayaran natin. So click natin yung pay 160. Then choose how to pay. So select payment option to complete the transaction. So i-select natin dito guys kung saan tayo magbabayad. Pwede tayo magbayad sa bank over the counter, online banking, cash payment, EasyPay, 7-Eleven, Visa, Mastercard, GCash, Maya, ShopeePay, or DragonPay. So halimbawa pipili natin dito yung cash payments. So same lang din yung mababayaran natin dito guys, 160 din. Kung doon tayo sa mismong website nila na clearance.nbi.gov.ph, so ganun din yung babayaran natin, 160 din. So pay with cash payments. So application submitted, save your reference number and pay to complete your renewal. So andito na yung ating reference number. Ito yung gagamitin natin kung magbabayad na tayo ng ating NBI clearance. So sobrang napakadali na yung pag-renew ng NBI clearance gamit yung eGov.ph. Kasi hindi mo na kailangan pumunta mismo sa kanilang website. Kasi dito sa eGov.ph, so i-click mo na lang, then i-edit mo lang yung mga information mo, pwede ka nang mag-renew. So ang bagong update ngayon sa NBA guys, sa pagkuha ng NBA clearance, nawala na yung date of schedule. So napansin nyo wala na tayong sinelect kung kailan tayo pupunta o anong oras tayo pupunta. So ang sinelect na lang natin dito yung branch kung saan natin pupuntahan or saan natin kukunin yung NBA clearance natin. Kasi iba na po yung patakaran ng pagkuha ng NBA clearance, wala na tayong siselect na date of schedule kung kailan tayo pupunta. Ang magiging date of schedule na lang natin guys, ang magiging date of schedule natin dito guys kung kailan tayo nagbayad, yun po yung magiging date of schedule natin. Kung halimbawa bayaran nyo naman siya bukas yung NBA clearance ninyo, so bukas din po yung date of schedule ninyo sa NBA clearance. Paano naman guys kung hindi natin siya napuntahan sa date of schedule natin kasi nakapagbayad na tayo? So ayon sa NBA clearance, meron tayong grace period na 15 days. After natin magbayad, so magbibilang tayo ng 15 days. Kapag hindi natin siya napuntahan after 15 days, so mababaliwala yung binayad natin, hindi rin sila nagre-refund kasi nag-expired yung ating reference number. So make sure lang guys na kapag nakapagbayad na kayo dito sa NBA clearance, mapuntahan nyo na kaagad. Kasi may expiration na po yung reference number natin hanggang 15 days. Kung halimbawa guys, babayaran natin ito sa 7-Eleven, since ang 7-Eleven ito yung pinakamalapit na branch na pwede tayo magbayad. So gagawin lang natin, pupunta lang po tayo sa 7-Eleven, dun sa QS machine nila, parang ganyan guys yung click machine nila. Then i-select nyo lang dyan guys yung bills payment. Actually guys sa cellphone natin pwede naman natin siya gawin. So i-download lang natin yung Click Up by 7-Eleven. Ito siya. So open lang natin siya. Then mag-create tayo ng account dito guys kung wala pa kayong account. So ang kailangan lang naman natin dito yung email address saka yung mobile number natin.
So since ako mayroon na akong account, so ilagin ko na lang guys. Then click lang natin to guys yung pay bills. Ito. Then government. Hanapin natin guys yung NBI. So ito siya. And then ilagay natin dito guys yung reference number, yung nag-generate natin kanina, saka yung contact number natin na ginamit. Then yung amount, so ilagay natin dito guys yung 160. And then click natin yung submit. So ito guys yung ipapa-scan natin sa mismong cashier ng 7-Eleven para mabayaran natin sa 7-Eleven. Once na napa-scan natin sa 7-Eleven to, so bibigyan tayo ng 7-Eleven ng official receipt. Then yun po yung dadalhin natin pagpunta natin sa NBI clearance na proof na nakapagbayad na tayo. Ayun guys, ganun yung pagkuha ng NBI clearance gamit yung ating eGovPH account. Sana guys nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan ka guys, pwede i-comment sa ating comment section below para masagot natin. Maraming salamat guys, see you next time, bye-bye, God bless.